Ito guys yung kinabit nating baffle ceiling dito sa ating driveway area. Now you can see here, nagkabit din kami ng LED na linear na lighting dito. So kita yung spacing dito, we have 6 inches on center spacing nitong ating baffle ceiling dito sa ating driveway. Now itong line naman ito, nilagyan namin siya ng cove ceiling. So sa gabi, maliwanag yung area na yan. Now dito naman guys sa ating second floor, ito yung mga nakakabit nating baffle ceiling. Ito yung series ng ating baffle ceiling na naikabit dito sa area ng second floor. Now as you see, meron din tayong combination ng ilaw na ginamit dito. Itong linear na puti na ilaw na warm white. So sa gabi, mas maganda yung illumination niyan, mas maganda yung ambience niyan dahil gumamit tayo ng warm white na ilaw. Now here, ito yung spacing ng ating baffle ceiling is 6 inches on center. So naka-bracket din siya, no? Meron din siyang mga support. Now tingnan natin dun sa kabila yung support na ginamit natin dito sa ating baffle ceiling. Ito yung mga nakabitan nating mga baffle ceiling, no? Now dito sa area na to is lalagyan pa natin. But ang maganda dito, since bare to, makikita natin yung connector na ginamit natin dito sa ating baffle ceiling. So here, kita nyo yung profile na yan. Meron siyang pinaka-tang or yung pinaka-clip. So dyan sa ibabaw na yan, sa ibabaw ng ating baffle ceiling, ini-install yan or kinakabit yung pinaka-profile na yan. Now here, meron din tayong threaded rod na nakakonect dun sa ating slab or sa ating slab soffit na konkreto. So it's spacing na yan, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 7. So maglalagay pa tayo dito ng additional 7 na ating baffle ceiling. Now ito guys yung profile ng ating baffle ceiling. So dito sa top na to, nakakonect yung sinasabi ko sa inyong profile na yan. So yung pinaka-lock na yan is dito magko-connect sa ibabaw nito. Now ito naman yung pinaka-loob niya, then ito yung pinaka-side, then ito yung pinaka-ilalim na nakikita nyo. Ilalim na yan. Then, yun naman yung side ng ating baffle ceiling. So, ito rin yung profile na ginamit natin. So, this is the side. Ito yung pinaka-base niya, pinaka-top niya, and pinaka-bottom profile ng ating baffle ceiling. Now, ito guys yung ating PVC baffle ceiling. Ito yung profile niya, no? Now, ang advantage ng ating PVC baffle ceiling, no? So hindi na siya prone sa anay, hindi na rin siya prone sa moisture na madali siya masira, no? Dahil it is made up of PVC. Hindi kagaya dati, no, na ang traditional na ginagamit natin before is using yung mga wood, no? Na kadalasan pagka nabasa and also may moisture and prone din siya sa attack ng anay, so madali siyang masira, no? But through the innovation using this PVC baffle ceiling, mas nagiging maganda yung materials na ginagamit natin and also mas matibay na siya na gamitin, no? Hindi kagaya nung kadalasan na wood, mabilis siyang anayin and also madali siyang masira dahil sa moisture. Magandang profile to, no? Lalong-lalo sa ating interior. Also it adds on aesthetic doon sa ating bahay, no? So maganda tong profile na to. So aside from that, aside from the wood and the PVC, gumagamit din tayo minsan ng steel na tubular and also yung aluminum na tubular. At tinitreat lang din natin ito ng wood grain finish, yung mga surface niya. But since na dumating yung innovation na to, mas maganda itong profile, itong PVC dahil easily installed and also magaang din siya. And it looks natural dahil kita nyo naman, wood na wood yung dating ng ating baffle ceiling. Alright guys, these are all the information about this baffle ceiling. And now you know, I'm Architect Jojo, joyfully sharing with you what our key knows. Thank you very much and God bless you.